Magandang araw, Maharlika. Ako si Alan Angelo del Mundo. At ako si Mark Angelo Oyales. At halina't saksihan ang muling pagkabuhay ng Intramuros at Fort Santiago, ang kayamanan ng kasaysayan. Habang nagtatalo tayo dito, lalo lamang lumalakas ang pwersa ng mga Amerikano. Negosyo o kalayaan? Bayan o sarili, pumili ka! Mapapalayas natin sila sa Maynila at mapapasakamayin natin ang Intramuros. Sa loob ng matataas na pader ng Intramuros, isang yaman na kasaysayan ang naghihintay na masaksihan. Tara, samahan niyo ako sa isang mabilis na paglalakbay sa kaharian ng mga dato at kolonyalismo, ang Intramuros. Ang salitang Intramuros ay nagmula sa salitang Espanyol na nangangahulugang sa loob ng pader o within the walls. Ito ay isang kasaysayan ng lugar na matatagpuan sa Maynila, na binubuo ng matataas na pader at mga estruktura na naglalaman ng mga alaala ng kolonyal na panahon ng Pilipinas. Noong ika-16 na siglo, itinayo ang Intramuros bilang isang tanggulan laban sa mga panganib at pag-atake. Sa loob ng mga kanyang pader, nabuo ang buhay ng mga Espanyol sa Pilipinas. Subalit, sa kabila ng yaman, isa-isahin nito, ang Intramuros ay hindi sa kompleto ng walang pinabanggit ng mga bayani na nagbigay buhay sa lugar na ito. Isa sa mga kilalang bayani na nag-uugnay sa Intramuros ay si God Andres Bonifacio, ang ama ng Himagsikan. Si Bonifacio ay nagsimula ng kilusan laban sa kolonyal na pinamamahalaan ng Espanya. At ang kanyang pangarap para sa kalayaan ng Pilipinas ay magbigay ng inspirasyon sa maraming tao na lumaban para sa kasarinlan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, patuloy na naglalakas loob ang Intramuros sa tulong ng pamahalaan at ng pribadong sektor. Ito ay binigyan ng panibagong buhay at kulay. Sa kasalukuyan, ang Intramuros ay hindi lamang isang lugar ng turismo. Ito din ay isang patotoo sa ating pagpapahalaga sa ating kasaysayan at kultura. Bawat sulok ng Intramuros ay may kwento. Bawat bato at bawat kisame ay naglalaman ng mga alaala at pahiwatig ng nakaraan. Ang paglalakbay sa Intramuros ay hindi lamang isang paglibang. Ito ay isang pag-aalaala sa ating mga ninuno at ang kanilang mga ambag sa ating bansa. Ang Intramuros ay patuloy na nagbibigay sa atin ng inspirasyon at pag-asa. Ito ay hindi lamang isang yugto ng kasaysayan, ito ay isang bukas na nagpapaalala ng ating pagkakakilanlan at ang ating mga pangarap para sa hinaharap. puso ng Maynila, matatagpuan ang Fort Santiago, isang tanggulan na nagtala ng mga kahangahangang tagumpay at pagsubok sa Pilipinas. Sa Ingles, Fort Santiago. Sa Spanish, Fuerte de Santiago. At sa Filipino naman, Kuta ng Santiago. Itinayo ang Fort Santiago noong 1593 bilang isang sentro ng kastilyo na itinayo ng isang Espanyol na navigator at gobernador na si Miguel Lopez de Legazpi para sa bagong itinatag na lungsod ng Maynila sa Pilipinas.
Ang defense fortress ay matatagpuan sa Intramuros, the walled city of Manila. Noong ika-16 na siglo, tinayo ang Fort Santiago bilang tanggulan laban sa mga panganib at pag-atake mula sa dagat. Isa itong simbolo ng pananampalataya at kapangyarihan ng Espanya sa bansa. Ang Fort Santiago ay hindi lamang isang istruktura na bato at tisa. Ito ay isang saksi sa mga yugto ng ating kasaysayan na nagbibigay halaga sa ating kalayaan. Ang kuta ng Santiago ay isa sa pinakamahalagang makasaysayang pook sa Maynila. Ilang buhay ang nawala sa mga kulungan nito noong imperyo ng Espanya at ikalawang digmaang pandaigdig. Sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig, ang Fort Santiago ay nasaksihan din ang kahirapan at sakripisyo ng mga Pilipino. Ito ang naging piitan ng mga Pilipinong lumalaban para sa kalayaan sa panahon ng ikalawang digmaang pandaigdig. Si Dr. Jose Rizal, isa sa mga pambansang bayani ng Pilipinas, ay nakulong dito bago siya bitayin noong 1896. Ang museo ng Rizal Shrine ay nagpapakita ng mga memorabilia ng bayani sa kanilang koleksyon at ng mga tampok ng kuta na naka-embed sa lupa sa tanso. Ang kanyang mga yapak na kumakatawan sa kanyang huling paglalakad mula sa kanyang selda hanggang sa lokasyon ng aktwal na eksekusyon, ilang metro lang ang layo nito mula sa Manila Cathedral at Palacio del Gobernador. Sa bawat pagdalaw natin sa Fort Santiago, tandaan natin ang kanilang mga alaala at sakripisyo. Ang lugar na ito ay hindi lamang isang yaman ng kasaysayan, kundi pati na rin ng mga bayani at kanilang di mabilang na pagpapakasakit para sa bayan. Sa pagtatapos ng aming travel vlog, naway marami kayong natutunan at nasaksihan. Muli, ako si Alan Angelo Del Mundo. At ako si Mark Angelo Oyales, naway nagpapasalamat sa inyong pagsama sa aming paglalakbay. Paalam!